Ay darako tayo sa ating pag-aaral, ang salita ng Diyos, partikular sa ating tinatalakay, ah, confession, ang Heidelberg Catechism. Kung kayo ay mayroong hawak na blue book, pwede niyo pong buksan sa bandang likuran. Doon ay meron tayong kopya na confession na ito. At tayo ngayon ay nasa Lord's Day 37 na. At ito ay pumapatungkol pa rin sa ikatlong utos. Na sinasabi, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang Lord's Day 37 ay naglalaman ng dalawang tanong at sagot. Ito ang tanong 101, tanong at sagot 101 at tanong at sagot 102. At ito ay aking babasahin sa wikang Tagalog. Ating pakinggan ng maigi ang sinasabi ng ating confession na ang pinagbatayan ay ang salita ng Diyos. Tanong 101, makapanunumpa ba tayo ng relihiyoso sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos? Ang sagot, oo. Ito may hinihingi ng mga nanunungkulan ayon sa kanilang nasasakupan o kapag kinakailangan sa atin na matiyak ang katapatan at katotohanan para sa kaluwalhatian ng Diyos at ng kaligtasan ng ating kapwa. Dahil ang ganitong panunumpa ay nakasalig sa salita ng Diyos. At kaya naman, gamitin ng matuwid ng mga banal, kapwa sa luma at bagong tipan. Tanong 102. Maaari rin ba tayong manumpa sa pamamagitan ng mga santo o ng iba pang mga nilalang? Ang sagot, hindi. Dahil ang matuwid na panunumpa ay ang pagtawag sa Diyos na siyang tanging nag-iisang nakauunawa sa puso, na siyang magpapatotoo sa katotohanan at parurusahan ako kung ako ay manunumpa ng hindi totoo. Dahil walang nararapat na parangal sa anumang nilalang. Ang ikatlong kautusan ng ating banal na Diyos ay lalo pang in-emphasize o pinagyaman ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y naparito sa atin dito sa sanlibutan. At ito nga ang kaniyang sinabi doon sa bundok, yung tinatawag nating Sermon on the Mount, na ating masusumpungan naman sa ating Biblia, ating buksan sa Matthew chapter 5, verse 33 hanggang verse 37. Ganito ang itinuro ng ating Panginoong Hesus patungkol sa panunumpa. Sabi niya, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa, maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo, kung oo, hindi, kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo,
Ang pangalan ng ating Diyos ay tunay na napakadakila. Siya'y gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili at ginawa niya iyon upang maging matapat sa kanyang mga pangako. At dahil napakadakila ng pangalan ng Diyos, dapat nating sambitin, dapat nating gamitin ang pangalan, ang dakilang pangalan ng Diyos ng maayos, ng tama, ng wasto, ng may pag-iingat, ng may takot at panginginig. Sa bawat pagkakataon na ating ipinapahayag o binabanggit ang pangalan ng Diyos, naririnig niya yon. Either naluwalhati o naparangalan natin ang kaniyang pangalan o nagamit natin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan o katuturan. Tanging ang Diyos. Sabi ng ating confession or sabi ng ating katekismo dito sa sagot 102, sabi ang Diyos ang siyang tanging nakakaunawa sa puso. Nakakaalam, nakakaunawa ng nilalaman ng ating mga puso. Ibig sabihin, sa tuwing binabanggit natin ang kanyang pangalan, gusto nating magpasuri. Kung tayo ba'y matapat sa ating mga sinasabi, tapat sa ating mga binibitawang mga salita. Ito ang dahilan kung bakit binigyan din tayo ng Diyos ng panunumpa, pagsumpa. Sa pangalan ng Diyos, maaari tayong nangangako na gawin ang isang bagay sa harapan ng Diyos at ito ay isang seryosong bagay. Tandaan natin iyon, mga kapatid. Yun ay napakaseryosong bagay. Ngunit ito ay isa pang paraan para tumanggap ang Diyos ng kaluwalhatian o ng karangalan. Ang manumpa sa pangalan ng Diyos ay nakapagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Diyos. Ito ang ating tatalakayin sa Lord's Day 37 patungkol sa ikatlong utos. Ang ating pong paksa ay pinamagatan nating pagsumpa sa pangalan ng Diyos. Yan ang ating pag-aaralan, pagsumpa sa pangalan ng Diyos. Tila ang Lord's Day 37 ay hindi applicable para sa atin, ngunit sa maraming paraan ay magagamit natin ito. Sa ilalim nga ng ating paksa ay bibigyan natin ng diin ang 3 punto. Una, ang kapangyarihan ng pangako. Pangalawa, ang pang-aabuso sa sumpa. At ang pangatlo, ang kahulugan ng pagsumpa. Tignan natin ang una, ang kapangyarihan ng pangako. Sa ating binasa kanina sa Matthew chapter 5 at particular sa doon sa verse number 33, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Bahagi ng sermon ng ating Panginoong Hesus doon sa bundok o sa kanyang Sermon on the Mount, dito ay may sinusundan siyang pattern sa kaniyang pagtuturo.
Dito'y kinikilala niya kung ano ang itinuturo ng lumang tipan. At dito nga'y binanggit niya ang Numbers chapter 30 verse 2. Numbers chapter 30 verse 2 na sinasabi, kapag ang isang lalaki ay namanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang panata, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang tutuparin ang ayon sa lahat ng lumabas sa kanyang bibig. Sa pagtuturo dito ng ating Panginoong Hesus, doon sa bundok, mga kapatid, alam ng lahat ng tao na nakikinig sa Kanya na ang isang panunumpa ay isang seryosong bagay. Pag sinabi mo, tuparin mo, na ito ay isang bagay na dapat nating tuparin, gampanan, panindigan sa biyaya ng Diyos. Bilang Kristiyano, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin o importansya ang isang panunumpa. Sabi ng ating katekism, maliwanag, ang panunumpa ay ang pagtawag sa pangalan ng Diyos. Sa panunumpa, ipinagdarasal natin, ipinapanalangin natin sa Diyos na banal, na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat, ang panalangin, naway panatilihin ako ng Diyos sa aking salita. Naway tulungan ako ng Diyos na maging matapat at naway hatulan ako ng Diyos kung hindi ko magawa ang aking ipinangako. Mga magulang, tayo'y nanumpa sa pangalan ng Diyos nung pinabautismuhan natin ang ating mga anak. Mga confessing member, dito sa Bulacan, may mga confessing member tayo sa Baseco, mga confessing member natin diyan sa Nabotas. Kung meron tayong mga kapatid sa Laguna na nakikinig at isa siya sa mga confessing member, tayo'y nanumpa sa pangalan ng Panginoong Diyos. Nung nagpahayag tayo ng ating pananampalataya sa publiko o kapulungang ito. Mga pastor, mga elder, mga deacons ng ating iglesia, tayo'y nanumpa sa pangalan ng Diyos nung tayo'y inordained, in-installed into office in the church. Mga mag-asawa, kayo'y nanumpa sa pangalan ng Diyos nung kayo'y ikinasal. Mga kapatid, tayo'y tinatawag ng Lord's Day 37 na maging tapat sa ating mga ipinangako sa Panginoon. Now, hindi lamang ang mga Kristiyano, kundi pati rin ang mga unbelievers ay nanunumpa. Bagaman tinatanggi ng ating lipunan ang otoridad ng Diyos sa maraming paraan, ang mga tao ay nanunumpa pa rin sa kaniyang pangalan. Sinasabi ng ating katekism na ginagawa nila ito upang, matiyak ang katapatan at katotohanan. Halimbawa,
in a court of law, ang mga tao ay nanunumpa ng sumusumpa ako sa Diyos, di ba? Taas pa nilang kanilang kanang kamay. Sumusumpa ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sasabihin ko ang katotohanan, ang buong katotohanan, at wala ng iba kundi ang katotohanan. Walang masama o mali sa gayong panunumpa dahil may mga tao sa Biblia ang nanumpa ng pangako sa pangalan ng Diyos. Tulad sa Genesis chapter 21, verse 22 to 24. Kayo po yung nagno-notes. Sa Genesis 21, 22 to 24. At sa 1 Samuel chapter 20, verse 13 to 17. At ang mga halimbawang iyon sa Genesis at sa 1 Samuel, and in fact, marami pang mga verses, yung mga halimbawang iyon ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panunumpa sa pangalan ng Diyos. Ito'y upang matiyak ang katapatan at katotohanan. Kung siya'y totoo, kung totoo, tapat ang isang tao. Kaya, mabuti na malaman natin na ang mga nanunungkulan ay nangako na seryosohin ang kanilang posisyon at ang ibig sabihin nito, ang mga ganitong panunumpa, tulad ng sinabi ng ating catechism, ay legal at wasto para sa atin upang ating gamitin at gawin, i-apply sa ating buhay. Pangalawa, ang pang-aabuso sa sumpa. Ang pagtuturo ni Jesus doon sa bundok, kanyang pinayaman ang kahulugan ng ikatlong utos. Ang tanong na, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng panunumpa? Anong ibig sabihin at paano gamitin ng maayos ang pangalan ng Diyos? Dito'y may dalawang masamang gawi ang nabuo. Ang unang pang-aabuso ay ginagamit ang pangalan ng Diyos para idiin ang damdamin o punto ng isang tao. Kapag nagulat sa isang hindi inaasahang balita, anong reaksyon ng tao? Diyos ko, totoo ba ito? Kapag may nakita na nakakatakot o nakakagulat, anong reaksyon ng tao? Panginoon, ano yun? Kapag nagulat sa isang malaking pagbabago sa sarili, anong reaksyon ng tao? Oh my God, nagbago na talaga ako. Ang laki ng ipinayat ko. Kapag nagulat sa isang malaking problema, anong reaksyon ng tao? Diyos ko, paano ko ito haharapin? At yung nangyari few days ago, na biglang nag-shutdown ng Facebook, siya ka marami na surprise at sasabihin, Diyos ko, baka rapture na. Diyos ko, ano na to? Baka na-hack na ang aking account. Kapatid, ang pangalan ng Diyos ay banal at dapat nating respetohin at igalang. Sa pagsamba, dapat nating bigyang pansin ang kahalagahan ng kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Huwag nating gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan o katuturan.
sa ating pag-awit ng mga salmo. Kanina, mamaya aawit tayo ng mga salmo. Focus tayo sa mga salita na ating kinakanta. Alamin natin ang kahulugan at pagsikapan nating umawit ng mula sa puso na may pananampalataya. Dahil sa ganitong paraan, maaari nating maipakita ang tunay na pagsamba, pagrespeto at paggalang sa pangalan ng Diyos. Ang pangalawang pang-aabuso ay ang hindi seryoso sa mga ipinangako. Ang isang tao na nagsasabing, meron pa silang sign na ganun, parang ganito yata yan. I swear. Ganun pa yun. Parang may pa ganun pa. O may pa ganun. Sabay, o pa yata yun. So, ang isang tao na nagsasabing, I swear I'll never do it again. Pangako, hindi ko nagagawin uli. Ngunit patuloy na nagkakasala at hindi nagbabago. Ang isang kaibigan na nagsasabing, I swear I'll keep your secret. Pangako, hindi ko ipagsasabi kahit kanino ang sekreto mo. Ngunit nagkukwento sa ibang tao at ibinunyag ang mga lihim. Ang isang magulang na nagsasabing, I swear I'll spend more time. I'll spend more quality time with you. Pangako, ibibigay ko ang aking panahon sa inyo, mga anak. Ngunit patuloy na abala sa maraming bagay at hindi naglaan ng oras para sa pamilya. Ang isang estudyante na nagsasabing, I swear, I'll never cheat again. Pangako, hindi na ako mangungopia. Hindi na ako mangungodiko. Ngunit patuloy na nagsisinungaling at nanlilinlang sa mga pagsusulit. Mga kapatid, ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng mga taong nagpapahayag ng mga pangako nang hindi nila lubos na pinag-iisipan ang kanilang mga pangako, kanilang mga binibitawang salita. Ito ay mga halimbawa ng paglabag sa katapatan at pagiging tapat sa mga salitang binitawan. Bilang mga Kristiyano, kinig tayo, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging tapat sa ating mga pangako at maging halimbawa ng integridad sa ating mga salita, gawa. Ang hindi pagiging tapat sa mga pangako ay nagdudulot ng galit ng Diyos. Puot ng Diyos. At yamang tayo'y nagsisinungaling at hindi tapat sa ating mga pangako, ang ating tanging pag-asa ay ang parusa na dapat nating tanggapin ay ibinigay, ibinuhos, ibinunton sa ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. At sa biyaya'y natanggap natin ang kapatawaran ng Diyos. Ngunit, ito'y tandaan natin, ang galit ng Diyos sa mga ang galit ng Diyos sa mga kasalanan na ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging maingat sa lahat ng ating mga ipinanata at ipinangako sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay Kanyang pinagpapala ang Kanyang mga anak na tapat at totoo.
At sila na hindi ginagamit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan o katuturan. Pangatlo, sa ating pag-aaral ang kahulugan ng panata. Muli sa Matthew chapter 5 verse 37, ang sabi, ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Oo, totoo na hindi tayo ganoon kadalas mangako. Hindi tayo ganoon kadalas mangako, mamanata, pagbitaw ng salita. Ngunit, tandaan natin, inaasahan ng Diyos na tayo ay laging magpahayag ng katotohanan sa lahat ng ating sinasabi. Gaya niya, ating Panginoong Diyos. Siya'y palaging tapat, hindi ba? God is always true. God is always faithful sa kaniyang mga anak. Now, ang mga pangako na ginawa natin, tayo may kasama ngayon na mag-asawa, kapatid, noong kayo'y ikakasal, ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangakong kailangan nating, may mga pangako tayo may mga pangako kayo na kailangan ninyong panindigan. Ito ay isang paalala na ang bawat oo na ating sinabi ay may kaakibat na responsibilidad na kailangan nating gampanan. Naway maalala natin na ang bawat pangako na ating ginawa sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa ay may kahulugan. At sa huli, ang ating katapatan ay hindi lamang para sa ating mga asawa. Ang ating katapatan ay hindi lamang para sa ating mga asawa, kundi higit sa lahat para sa Diyos. Para sa Diyos. Sa Diyos tayo nangako. Gayon din sa ating mga office bearers sa iglesia. Sa ating mga pastor, elder, deacon ng iglesyang ito. Tayo'y nangako sa pangalan ng Diyos na tayo'y maglilingkod para sa ikabubuti ng mga binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Sabi sa ikatlong tanong, bago tayo ma-installed o ma-ordain sa office, and I quote, "Ye elders in the government of the church, together with the ministers of the word, and ye deacons in the ministration of the poor, promise to walk in all godliness." At tayo'y sumagot ng yes. Truly, with all my heart. Tayo ring mga magulang, mga ama at ina, tayo ay nangako nung i-present natin ang ating mga anak para sa bautismo. Sinabi mo, ako ay nangangako na ituturo ko sa aking mga anak ang salita ng Diyos sa sandaling sila ay nakakaunawa na. At ituturo ko ito sa kanila sa abot ng aking makakaya. Kapatid, hindi mo iyan pangako kay pastor.
Hindi mo iyan pangako kay elder. Hindi mo iyan pangako kay deacon. Hindi sa inyong anak. Hindi rin sa iglesia. Hindi sa kung sino man. Kundi iyang binitawan mong salitang iyan ay pangako mo sa Panginoong Diyos. Ito ay isang pangako na pagyamanin sa ating mga anak ang pagmamahal kay Hesus Kristo, na sila'y magsisilaki ng may takot, ng may paggalang, ng may pagkilala, at sila'y lumaki na naglilingkod sa Panginoon. Na kayo'y sama-sama sa tuwing araw ng linggo, magtitipon-tipon, magpupuri at sasamba. At walang ibang sasambahin, luluwalhatiin, kundi ang dakilang pangalan ng Diyos. Kung sinabi mo iyon, ating katekismo, o ang Diyos mismo ay tumatawag sa iyo, magulang, natuparin mo ang iyong pangako. Maging oo kung oo. Sa ating mga nag-public confession of faith, o at sa ating mga confessing members, tayo po ay nangako sa pangalan ng Diyos. Ano nga ba ang ating binanggit? Sabi mo, ako ay nangangako na manatiling matatag sa doktrinang ito sa buhay at kamatayan. Iyan ang iyong pangako. Kaya paano mo tinutupad ang pangakong ito? Aktibo ka bang nagpapatuloy sa doktrina ng salita ng Diyos? Patuloy ka bang nagsisikap upang ikay lumago sa iyong kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga gawang dakila? Now, ang totoo, mahirap, napakahirap ang manatiling tapat. Maging tapat sa ating mga salitang binitawan. Mga pangako sa pangalan ng Panginoon. Napakahirap. Ngunit, minsan, nais na nating sumuko. Nais na nating mag-give up. Nais na nating umayaw. Bumitaw sa mga pangako na ating binitawan. Anong rason? Anong dahilan? Kasi. You name it. Name it. Isa-isayin natin. Ilista ninyo lahat. Kung anong mga dahilan siyang humahatak sa atin para tayo'y sumuko sa ating mga ipinanata, sa ating mga ipinangako sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. You name it. Maaaring tinatanong natin kung anong silbi nito. Lalo na kapag alam mong ito'y napakahirap gawin. O kapag ang isang relasyon ay talagang nasira na. Ang tanong na, bakit pa ako magpapatuloy? Bakit ba ako maninindigan sa aking mga binitawang salita? Kapatid, ang sagot sa tanong mo ay nasa Lord's Day 37. Ito ang sagot, makinig ka. Alalahanin mo ang iyong mga ipinangako. Alalahanin natin, mga kapatid, ang ating mga ipinangako sa Panginoon. Sinabi mo
Ito ay isang bagay na aking ipinangako sa pangalan ng Diyos. Kaya mananatili akong tapat. Mananatili akong totoo. Gagawin ko ang aking tungkulin na dapat kong gawin. Ang Diyos ay mapagbiyaya upang tulungan ka, upang tulungan tayo. At siya ay magpapala sa iyo kapag sumunod ka sa kanyang mga utos. Sa aking pagtatapos, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangako. Are you with me? Hindi niya lang basta sinabi, dito, mga kapatid, hindi lang siya nagbitaw ng pangako niya dito sa salita ng Diyos, sa kasulatan, kundi siya rin ay tapat na tumutupad sa mga ito. There are thousands of promises of God. And in all of this, He is faithful. Siya ang Diyos na matapat. Kailanman, hindi nagbabago. Great is thy faithfulness. Kaya naway tayo rin ay maging tapat sa ating mga pangako. Gaya ng ginagawa ng Diyos sa atin. Araw-araw, ating namamalas ang kanyang katapatan. Ang bawat salita ng Diyos ay may malalim na kahulugan at bisa. Kaya tayo rin, bilang mga Kristiyano, ay dapat maging seryoso sa bawat salita na ating binibitawan. Ang ating mga pangako ay dapat tuparin at panindigan. Dahil ito ay nagpapakita ng ating katapatan sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ang buhay na puno ng katapatan at katotohanan. Kinig, kapatid. Ang buhay na puno ng katapatan at katotohanan ay magbibigay ng karangalan, ng kalwalatian sa pangalan ng Diyos. Amen. Tayo manalangin sa Panginoon.